akong ebidensya. Alam niyo kung minsan, skeptic na rin ako sa ebidensya eh. Kasi sinasabi nila na para daw maging totoo yung isang bagay, kailangan may ebidensya. Hindi na rin eh. Ngayon, iba na eh. Alam mo, sasabihin ko sa inyo nakulong ako ng 10 taon sa kasalanan di ko namang ginawa. E paano? Wala akong ebidensya eh. Mirap lang ako eh. Eh yung kabila, palibhasa mayaman, ayun, binayaran yung abogado, gumawa ng sariling ebidensya. Yun, ayun hinarap niya. So panalo sila. So ako, kaloboso. Ang masakit nito, yung ebidensya inilatag, mas marami naniwala para sa kanila totoo yun. Loko tayo ng moon landing. Milyon-milyon tao naniwala dun eh. Nagpakita sila ng ebidensya long time ago, matagal na. So marami naniwala na talagang nakalapag yung tao sa buwan. Pero eventually, yung nagkaroon na ng medyo high-tech yung technology, hindi eh. Walang nakarating eh. So niloko tayo. Ang masama nun, sinusuportahan pa ng malalaking ahensya. So may ebidensya yon. Pero ang tanong, totoo ba yung ebidensya na yun? Ayun ang mahirap kasi kalimitan at karamihan sa mga ebidensya ngayon pwede na manipulahin. Yung totoo, yun na lang ba yung magiging batayan ng totoo? Ebidensya? Re-relay ka lang sa ebidensya kasi under siya ng gusto mong paniwalaan. At meron guys, walang masama kung maniwala ka sa ebidensya kasi bahagi yun para malaman mo yung totoo. Pero hindi yun absolute. 100% yun na agad yung totoo. Dahil nga dun sa manipulated sila ng mga naririnig nila, nababasa nila. Ganun yung siste eh. Para sa akin na ito, bibigyan ko kayo ng idea. Lahat ng mga nangyayari ngayon, may chance na magbago. Lahat ng ebidensya nyo ngayon, may chance na magbago. Ang hindi magbabago, yung mga ginawa mong ngayon. Sinira mo yung buhay na may buhay, naipakulong mo yung taong walang kasalanan, nasaktan mo yung kaibigan mo. Then eventually, marirealize mo mali ka rin pala. 'Di ba? Kasi may mas totoo pa pala sa sinasabi mong ebidensya ngayon. Yun guys eh. Kaya dapat bukas tayo sa mga maging malawak yung isip natin pagdating sa mga ganito para alam natin na alam natin kontrolin yung emosyon, alam natin makipag-deal sa ibang tao, makipag-usap. Mahirap kasi ang daming information, overwhelming tayo ng information sa social media, sa mga naririnig natin. Kalat eh. Kumbaga false information, fake news, nandyan lahat sa social media. Kaya kung hindi ka marunong makinig at di ka marunong mag-react, papasok tayo sa pagiging ututo. Pero isa lang yung alam ko, niloloko tayo ng maraming tao.